na ako. Nakalaya na ako sa aking bilangguan. Nakalaya sa tanikala ng kalungkutan at kapaitan ng buhay. Pero bakit ganito? Lumuluha na naman ako. Makalalaya pa ba ako sa aking pagkagapos? Kailan ba malalagot ang tanikalang ito? Ruby, isang uri ng magandang hiyas, pero sa katotohanan ay isang babaeng nabilanggo sa matinding kapighatian. Maagang dumanas ng kapaitan ng buhay at walang pinagkaita ng kaligayahan sa kanyang kabusbusan. Ruby, kailan ba malalagot ang tanikalang ito? Dito pa rin sa mga ginintuang kasaysayan. Mga natatanging kasaysayan na inyong aabangan na punong-puno ng pakikipagsapalaran, pakikipagtunggali, para makamit lamang ang pinakamimithing adhikaing marating ang tagumpay sa pamamagitan ng mga ginintuang kasaysayan. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Ruby. Kailan ba malalagot ang tanikalang ito dito sa ating dulang? Mga ginintuang kasaysayan. Ate Rubing, halika, laro tayo sa labas. Ikaw na lang, Pearl. May ginagawa ako eh. Ayaw ko maglarong mag-isa. May mga kaibigan ka nun dito, di ba? Ayaw mo ba akong kasama maglaro? Galit ko ba siya? Hindi, ba't naman ako magagalit? May ginagawa lang talaga ako. Kaya ayaw ko munang maglaro. Ano ba yung sinusulat mo? May gunting ka pa dito sa mesa, oh. Gumagawa ako ng Christmas card para kina Inay at Itay. Oo nga pala. Malapit ng Pasko. Wala tayong gift para sa kanila. Kaya nga, gumagawa na lang ako ng Christmas card. Hoy, ayaw ko na rin maglaro, ate. Ha? Tulungan mo na lang ako gumawa din ng Christmas card para kina Inay at Itay, ha? Sige. Pero tatapusin ko muna tong sa akin, ha? Pag na lang ito, tapos na. Sige lang, ate. Sana maging masaya tayo sa Pasko, ano? Saka, magkaroon tayo ng maraming handa. Kahit na konti lang ang pagkain natin, Pearl, ayos lang yun. Ang mahalaga, sama-sama tayong lahat. Malayo sa sakit at mga kapahamakan. Mayor Amo, naipadala na raw ni Don Ogot ang aginaldo niya sa inyo. Mabuti naman, Ibo. Dahil may isa siyang salita. Siyempre, Mayor Amo. Kayo yatang nagbibigay ng proteksyon sa mga masugalan niya. Tama. Para siyang nagtampo sa bigas kapag hindi niya binigay ang hinihingi ko. May aginaldo na rin ako, Mayor Amo. Oo naman. Lahat kayo mga tauhan ko. Hindi naman ako makunat. Ay. Diba? Yeah. Asa nga pala. Kumusta na ba yung paghahanap mo? Kuwan, wala pang bagong balita, Amo. Ano? Saan lugar kaya siya sumot? Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako tumitigil eh. Makikita din natin yun. Oy, dapat lang. Para matuwa naman ako sa'yo. Mayor Amo, ipapaalala ko sana yung sinabi ko nun sa inyo. Yung pag-uwi ko sa pamilya ko nitong Pasko. Oh, sige. Kahit naman ganito ako eh.
Nagdiriwang pa rin naman ako ng Pasko. Yun. O kaya sige, umuwi ka. Oo. Pagkatapos na ng bagong taon natin itutuloy ang ating paghahanap. Naku po, maraming salamat po, Mayor Amo. Maraming salamat, sir. At maligayang Pasko po. Oh, Lorenzo, bakit kayo ko lang umuwi? Gabi na. Well, maraming pasahero. Kaya pinasada ko na ng gusto ang tricycle ni Ma'am Pedring. Ito, kumita ako ng malaki. Pero baka mamaya may makakita sa'yo na. Nag-iingat ako sa Saka palagay ko naman, ligtas na tayo dito. Ay, kita mo nga, ilang buwan na tayo dito pero wala naman nagiging problema. Basta, mag-ingat ka pa rin. Oo. Eh, teka, ano ba yung mga dala mo? Mga panghanda natin para sa Pasko na may mapagsaluhan naman tayo. Kahit wala tayo maraming pagkain, basta magkakasama lang tayo, malutas na yung problema natin. Maligaya ng Pasko para sa akin. Kalimutan muna natin ang problema. Salubungin natin ng masaya ang parating na Pasko. Namnamin natin ang sarap ng Kapaskuhan. Tayo ay magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. O ano mo? Handa na ba ang mga ipamibigay ko sa mga nasasakupan ko? Handang-handa na, Mayor Amo. Ang gaganda nga ho eh. Ay, dapat lang. Dahil ang gusto ko, kumalat ang balita na natalo ko ang mga kapwa ko, Mayor. Dahil sa gaganda na mga ipinamigay ko sa mga nagkakailangan. Para naman, alam mo na, hindi ba halata ang mga ginagawa? Ang galing niya talaga, Mayor Amo. Ako pa. Kami ho ng mga tao nyo. Meron din bang mga imported goods? Oo naman! Lahat naman yun eh. Hinigay ko lang sa mga naglalangay sa atin. Kaya lahat ng nakuha ko, ipamimigay ko. Ayos! Mga ginintuang kasaysayan. Nakakainis. Uminom na ako sa bar kanina. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang babaeng yun. Eto. Umiinom muli ako dito sa bahay. Hindi maaari. Ayoko maging malungkot ang aking Pasko. Alam ko na. Tatawagan ko si Belia. Magpapadala ako ng babae dito. Tama? Baka sakaling kahit papano, makalimot ako. Ruby? Pearl? Halika kayo mga anak. Tulungan niyo ako magluto. Ay, para po ba yun sa pang-noche buena natin, Nay? Oo, Ruby. Gagawa ako ng bibingka at iba pang kakanin. Oh, ano po ulam natin, Nay? Aba, siyempre meron din. Pero, pasensya na mga anak, ha? Wala kayong bagong damit ngayon. Wala rin kaming gift sa inyo ng tatay niyo. Alam niyo naman ang sitwasyon natin ngayon, di ba? Okay lang po yun. Unawaan naman namin. Oo nga po. Gusto po kasama namin kayo. Masaya na rin po kami.
Gusto nga po namin, lahat po ng Pasko at bagong taon, kasama namin kayo. At mangyayari yun, mga anak. Basta, lagi nyo lang yung i-pray kay God. Oh, ang ganda. Ang ganda ng mga Christmas card na binigay niyo, mga anak. Maligayang Pasko sa inyo. Maganda nga, mga anak. Pinaiyak niyo ko. Maligayang Pasko, Ruby. Pearl, mahal na mahal ko kayo. Maligayang Pasko rin po, Inay. Mahal na mahal din po namin kayo. Teka. Mag-picture taking muna tayo. O, itong cellphone ko gamitin natin. Sige, mahal. Sige. Pagkatapos, ito naman cellphone ko ang gamitin natin. Picturean din po natin mga handa natin, ha? Ay, ikaw talaga, Pearl. Pagyayabang mo na naman yan. Hindi kaya. Gusto ko lang talaga may picture ang handa natin. Hayaan mo na, kapatid mo, Ruby. Minsan lang naman to. Basta tandaan niyo ito, ha? Kahit hindi Pasko, lagi kayong magmahalan at magtulungan. Opo, Itay. At kahit mga bata pa kayo, mag-unawaan kayo. At huwag niyong pababayaan ang nanay niyo. Ha? Tama na nga yan. Para ka naman nagbibili. O, Dapat masaya lang tayo ngayong Pasko. Mga ginintuang kasaysayan. tulog na ba ang mga bata? Mahal. Oo, mahal. Napagod na sila eh. Madaling araw na kasi. Ang lamig, ah. Iba talaga ang ganitong buwan. Oo nga. Teka, yayakapin kita. Oh, sarap naman. Napakaswerte ko talaga sa misis ko. Napakaganda na. Mapagmahal pa. Mapala din naman ako sa iyo, ah. Dahil mapagmahal ka rin. Salamat. Mahal. Salamat saan? Noon, kahit marami kang manliligaw, mga mayayaman pa, ako pa rin ang pinili mo. At hanggang ngayon, ako pa rin ang pinipili mo. Dahil ikaw lang ang maaari kong mahalin. Wala nang iba. Poprotektahan kita, Sapphire. Kayo ng ating mga anak. At hindi ako papayag na paghiwalayin tayo ng kahit na sino. Mahal na mahal kita. Bakit po kayo pupunta sa Maynila, Itay? May nakausap ako na bibili ng mga naiwan natin doon. Pero itay, baka po naman makakita sa inyo. Yun nga rin ang sabi ko sa tatay nyo. Huwag kayong mag-alala. Mag-iingat ako. Saka mas magagawa ko yun dahil ako lang mag-isa. Huwag po kayong magtatagal doon, ha? Oo. Siyempre. Siyempre naman uuwi agad ako. Pag nakuha ko na ang pera. Kung hindi lang natin kailangan ng pera, hindi kita papayagang umalis pa rito eh. Tahimik na tayo rito. Babalik agad ako dito, mahal. Pangako yan.
tagal naman ni Asyong. Kailangan ko makauwi agad ng probinsya. Buti na lang may nahiram akong sasakyan. Kaya hindi na ako magkukumute. Ay, teka nga. Tatawagan ko na nga siya para malaman ko kung dala na niya ang pera. At kung nasa na siya, hindi ako dapat magtagal dito. Tagal na ba ni Mayor Amo? Gusto ko lang umuwi. Kung bakit naman kasi ako pa isilaman niya sa katransaksyon niya. Pwede naman yung ibang taong ko niya. Sa bagay, ibigyan niya ako ng dagdag kapag ganitong sinasama niya ako. Mabait naman si Mayor Amo eh. Huwag mo lang gagalitin. Dahil lintik pag nagalit. Ang lalaking pasakay sa lumang kotse. Si Lorenzo. Siya nga. Mga ginintuang kasaysayan. Sundan mo ang sinasakyan nila, Ibo. At huwag mong titigilan. Areglado po, Mayor Amo. Buong pamilya kaya nilang nasa sasakyan. Kaya paano malay ko? Ako pang tinanong mo, Bobo. Pasensya na po, Mayor Amo. Naisip ko lang naman yun kasi baka mahirapan tayo kapag magkakasama silang lahat. Nagkataon pa namang dalawa lang tayo ngayon, Mayor Amo. Naku, diretso na. Oh, bakit? Ano bang nangyari? Bigla silang nawala, Amo. Ano? Wala ka talaga rin. Dal-dal ka kasi nagdadal eh. Kaya ano wala sila sa paningin mo? Pasensya na po, Amo. Siguro lumiko sila eh. Natural. Nawala sa paningin mo eh. Ibig sabihin, lumiko sila. Hindi nagdiretso, bobo ka talaga. Ano pong gagawin natin ngayon, Mayor Amo? Nay, hindi pa po ba tayo kakain? Oo nga po, Nay. Gutom na po kami ni Ate Ruby. Sandali na lang, Ruby, Pearl. Baka dumating na rin ng tatay nyo. Bakit kaya wala pa si Itay? Gabi na. Kaya nga nag-aalala ako eh. Nay, di po kaya nakita siya Ay, ni... huwag ka magsalita ng ganyan, Pearl. Oo nga naman, Pearl. Ipagdasal lang natin na makauwi ng ligtas dito si Itay. Dapat! Ha? Ruby! Itay! Dumating na! Salamat naman, dumating ka na, Lorenzo. Eh, bakit ka ba ginabi? Di ba madaling araw ka pa umalis doon? Eh, pagkapananghali na ako nakaalis. Hinintay ko pa yung nagbayad sa mga binenta nating kagamitan. Tapos, nakita ako ni na Braulio. Ano? Tama pala naisip ko, Ate Ruby. O, di ba? Lorenzo, baka nasundang ka nila. Hindi. Siniguro kong nailigaw ko sila. Dalawa lang naman sila ni Imo eh. Walang mga bodyguard. Nakakatakot naman po. Dapat talaga, huwag ka nang bumalik doon. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako talaga babalik doon. Hindi na niya tayo makikita pa dito. Ate, halika, maglaro tayo sa labas. Sige, dito na lang tayo maglaro sa loob ng bahay, Pearl. Paano naman tayo makakapagubulan dito? Ang init sa labas. Di naman. Mahangin nga eh. Sige na, ate. Ako na magsasabi kay inay.
Kinakabahan kasi ako eh. Bakit naman? Baka makita tayo ng mga pinagtataguan natin. Hindi naman siguro. Probinsya na to. Sige na, ate. Halika na. Paalam tayo kay inay na maglalaro. Sapphire, tulog na ang mga bata. Bakit ayaw mo pang matulog? Ano ba ang iniisip mo? Ang buhay natin, Lorenzo. Naiisip ko, habang buhay na lang ba tayo magtatago? Wala naman tayong kasalanan ah. Tayo pa nga pinagtangkaang gawa na masama ng walang niyang Broly na yun. Alam ko. Pero nasa kapangyarihan siya. Kaya magagawa niya lahat laban sa atin. Kung ganon, patuloy pa rin tayo magtatago. Lorenzo, paano pag-aaral ni na Ruby at Pearl? Kailangan makalipat tayo sa isang lugar na talagang ligtas tayo lahat para makapag-aral sila uli. Teka. May naisip akong lugar na maaari natin puntahan. Palagay ko naman, ligtas na tayo doon. Dahil may mga kakilala at kamag-anak ako doon. Sa probinsya niyo? Oo, Lorenzo. Pero wala na kayong bahay doon, di ba? Madali lang naman bumili ng kahit maliit na lupa doon. Kaya naman ang ipon natin yon. Eh, sinong tatawagan mo doon? Yung pinsan ko, si Ate Justa. Sa kanya ako magpapatulong para makalipat tayo doon. Yun eh, kung papayag ka. Ako pa ba ang tatanggi? Mahalaga kayo ng ating mga anak sa akin. Kayo ang pinakamamahal kong mga hiyas. Sige, bukas sa bukas din. Tatawagan ko si Ate Justa. Ay, sana lang ito pa rin ang cell number niya. Matagal lang kasi kami hindi nagkakausap eh. Paano kung hindi mo na siya makontak sa number na yan? Mga ginintuang kasaysayan. Ibig mo sabihin, ate, lilipat ulit tayo ng tirahan? Oo, Pearl. Oo. Yun yung sabi sa akin ni Inay kanina. Kaya ihanda na daw natin yung mga gamit. Kakalungkot naman. O kaya yun may mga kaibigan na ako dito eh. Sundin na lang natin si Inay. Silang nakakaalam ng makakabuti para sa atin. At saka, magkakaroon din naman tayo ng kaibigan doon sa lilipatan natin eh. Mayor Amo. Narito na po ako. Nakuha mo bang lahat ng ipinakukuha ko sa'yo? Opo, Mayor Amo. Okay, sige na. Iwan mo ng lahat yan sa mesa ko. Wala pa akong ganang pumirma na bagayan. Oh, bakit Sige na, tinatanong mo pa eh. Kasalanan mo. Malpak ka kasi. Mayor Amo naman. 3 araw na lumipas nang makita natin si Lorenzo. Hindi pa kayo makabubuon. Talagang, nanila ko. Bakit yun naman ako binatukan, Mayor Amo? Dahil ako pa ang sinisisi mo sa kapalpakan mo. May bak... Sige na, umalis ka nga sa harapan ko. Opo. Ay, nako. Ginulat nyo naman ako sa pagdating nyo sa file. Pasensya na, Ate Justa, kung nagulat ka. Eh, kasi naman. Hindi ka man lang tumawag muna. Eh, tinawagan kita. Eh, kaso, ayaw naman mag-ring ng number mo. Nako, Ganun sa iba na akin. yung number ko ngayon. Ah, ganun ba? Panahon pa ni Kopong-Kopong yung alam mo eh. Kaya nga, pinuntahan ka na lamang namin dito. Eh, bakit ba? Huwag mo sabing, dito na kayo titira. Ganun na nga, ate.
magpapatulong sana kami sa iyo na makabili ng bahay at lupa dito. Bibili kayo? Oo. Ay, aba, oo. Kaya ko yun. Yun lang pala eh. Ay, sige. Akong bahala. Mga ginintuang kasaysayan. Ayos! Biyaya pa lang pagdating ng pinsan mo at ng pamilya niya. Ay, oo. Naisip ko nga rin yun, Tibor. Kaya pinatuloy ko na muna dito habang wala pa silang nabibiling matitirhan. Kikita tayo kapag naihanap na sila ng mabibili. Ay, kaya lang. Saan kaya natin sila ihahanap? May alam ako. Ha? May alam ako, yung tirahan nila Serapio. Binebenta na yon. Alis na sila dito eh. Si Serapio yung tumador na tulad mo? Oo, yun na nga. Ah! Oo naman. Kahit tumador ako, hindi naman kita sinasaktan. O, di kausapin mo na para maipaalam ko na agad kay Sapphire. Ha? Kakausapin ko sa bukas. Basta ha, hati tayo sa komisyon ha. Maganda naman pala po itong nabili yung titiran natin, Nay, Tay. Oo nga. May sarili din tayong tulugan, Ate Ruby. Oo nga. Medyo mahal nga lang yung bilhin namin ng tatay nyo, pero ayos na rin. Kasi may bakuran tayo na maaaring pagtaniman ng mga gulay. Mag-aalaga rin ako ng mga manok para may makain at maibenta tayo. At magbubukas din ako ng tindahan dito. Nay, pwede na po ba kaming mag-aral uli ni Pearl? Ay, oo, anak. Papasok na uli kayo sa eskwelahan. Yes. Mag-aaral na uli kami ni Ate. Basta pagbutihin niyo ang pag-aaral niyo, ha? Ang daming pera. Oo nga. Malaki-laking halaga rin itong napunta sa atin, ano? Kasi, bukod sa kita natin kay Sapphire, kumita rin tayo kay Serapio. Pantalino ko talaga. Hindi ba, Usta? Oo na. Malis ka na nga dyan. Tatago ko na tong pera. Oo, sandali lang. O, bakit? Nagkakalimutan tayo eh. Ang usapan, hati tayo dyan. Kaya bigay mo sa akin ang parte ko para makapag-happy-happy na ako. Oo, maghintay ka. Bibigay ko rin. Pero tandaan mo to, Tibor, ha? Kapag naubos mo yan, huwag ka lang hihingi sa akin. Mga ginintuang kasaysayan. Lorenzo, aalis muna ako. Saan ka pupunta? Kina Ate Justa. Bakit? Itatanong ko kung saan ang eskwelahan dito. Para makapag-enroll na ang ating mga anak. Oo nga pala. O sige, ako na ang bahala dito sa bahay. May mga dapat pa akong ayusin dito eh. Maghanap ka na rin ng mga maaari kong itanim dito sa bakuran natin. Oo. Mag-ingat ka. Kahit malayo na tayo kay Braulio, hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Yung pala yung hinahanap mo, pinsan. Oo, Ate Justa. Papasok ko yung mga anak ko. Ay, sige. Sasamahan kita. Mamaya pa naman yung bingguhan namin, kinakumare. Ay, Ate, salamat ha. Sama mo na rin yung mga anak mo para diretso enroll na. Sige. Sandali lang, babalikan ko sila. Ay, Sapphire, sumakay tayo ng tricycle, ha?
Nakakatamad maglakad ang init. Ang saya-saya ko, ate. Kasi bukas, papasok na ulit tayo. Oo nga eh. Ako rin, Pearl. Maitutuloy na natin yung pag-aaral natin, ano? Akala ko matatagalan pa bago tayo makapag-aral uli. Di naman pala. Sana, tahimik na tayo dito. Oo nga. Sana hindi na tayo mahanap ni Mayor Braulio. Gusto ko nga, ate, hindi na siya maging mayor eh. Kasi bad naman siya. Ginugulo niya si Nainay at Itay. Kaya nga, madalas tayo tuloy natatakot. Oo nga, tapos tumatakas at nalulungkot din tayo. Ay, sana nga maging masaya na tayo dito, ate. Iyon ang gusto kong gawin mo ngayon, Imo. Aleglado, Mayor Abo. Chicks lang pala eh. Sige, kukuha kita. Ay. Gusto ko yung maganda talaga. At mapapaligaya ako. Sisiguruhin ko yun, Mayor Amo. Kaya lang eh, paano naman ako? Anong paano ka? Pwede rin ba akong kumuha ng chicks, Lawo? Pwede. Pwede. Basta ikaw ang magbabayad, ha? Patay. Amo naman. Alak lang ang pwede kong ibigay sa'yo. Unutuusin, may atraso ka pa sa akin. Usam. Kasalanan mo, kaya nakatakas si Lorenzo. Palpak ka kasi. Mayor Amo naman. Tira! Lakad na! Dadago ka na naman kita dyan, eh. Mga ginintuang kasaysayan. Lorenzo, saan ba punta mo? Ikaw pala, Kuya Tibor. May nabalitaan akong bangkang pinaarkila. Susubukin kong arkilahin ng makapangisda. Ganun ba? Sayang. Bakit? Kaya pa naman sana kitang uminom. Loko. Para makilala ka ng mga barkada ko dito. Pasensya na, Kuya. Sa susunod na lang siguro. Alam na nung may-ari ng bangka na darating ako eh. Ganun ba? Paano? Diyan ka na muna, Kuya. Sige. Sayang. Kala ko pa naman may manlilibre sa akin uminom. Wala pa rin pala. Bakit nakasimangot ka, Tibor? Kala ko kasi makakalibre tayo ng inom doon sa pinsan ni Usta. Hindi pala eh. Yung si Lorenzo. Oo, Tiago, siya nga. Para namang hindi nasasayaran ng alak ang bunganga ng taong yun eh. Tsaka masyadong seryoso. Napansin ko rin yun. Sabi mo, sa Maynila sila galing. Yun ang sabi ni Usta sa akin. Bakit sila lumipat dito? Ha? Ba? Oo nga, no? Oh, Hindi ko alam yun, pambihira oh. Hindi mo ba naitanong sa asawa mo? Hindi namin napag-usapan eh. Ang inasikaso namin yung may kuha kagad sila ng matitiran. Siyempre, kumita kami doon. Pero tama ka eh. Bakit nga kaya sila lumipat dito? Alamin mo nga kay Gusta.
buhok, Nay? Oo nga, anak. Paiiklian natin ang ating mga buhok. Bakit po, Nay? Di ba gusto niyo mahaba ang buhok nating tatlo? Ay, noon yun. Pero ngayon, iba na ang gusto ko eh. Gusto ko maikli ang buhok natin. Bakit po? Pearl, sundin na lang natin si Inay. Nagtatanong lang naman. Kasi kahit paano, makatutulong ang buhok para maibang itsura natin. Para po ba makaiwas tayo kay Mayor Braulio? Oo. Oo, Ruby. Akala ko po baligtas na tayo dito. Oo, anak. Dahil hindi naman to alam ng walang yang yun. At saka isa pa, may mga kilala at kamag-anak ako rito. Pero dapat pa rin tayo maging maingat. Kaya, tayo na. Magpagupit na tayo ng buhok. Mga ginintuang kasaysayan. Hindi mo pala alam? Hindi ko na itanong, Tibor. Pambira ka o pisan mo yun eh. Hindi mo man lang naitanong. Dahil lang naisip ko nung dumating sila, maikuha agad sila ng tirahan para hindi magtagal dito. At saka hindi naman importante sa akin yung dahilan ng paglipat nila dito. Ang mahalaga kumita tayo sa kanila, hindi ba? Oo, kung sa bagay. Kaya nga. Huwag ka lang magmarites dyan. Sige. Ang gawin mo, magtrabaho ka na. Bago pa maubos yung kinita natin sa pinsan ko. Mayor Amo, may naghahanap po sa inyo sa labas. Sino namang istorbo yun? Constituent nyo rin. Hihingi raw ng tulong. Ano? May dalang sulat galing kay Congressman. Buwisit naman talaga. Bakit pinapunta pa sa akin ni Congressman? Pwede nyo na magtulungan yun eh. Baka ayaw din niyang tulungan, Mayor Amo. Nasa ba si Donna? Yung sekretarya ko. Kausapin na lang niya kamo yun. Kung may sulat, kunin na lang niya. Umuwi na ho siya, Mayor. Umuwi! Ayan. Kasi naman talaga. Ikaw na lang ang humarap doon. Oh, Ipaiwan mo na lang yung surat ng taong yun, ha? bakit wala pa rin kayong gana, Mayor Amo? Hindi ba kayo natuwa sa dinala kong chick? Hindi. Ha? Lalo ko lang pinanabikan si Sapphire. Kaya kailangan matagpuan na talaga sila. Kailangan mababaliw ako pag hindi sila naging akin. Naintindihan mo ba, Imo? Opo, Mayor Amo. Ako lang ang dapat na magmay-ari sa kanya. Ako lang! Nakakatulog din si Mayor Braulio. Araw-araw na lang lagi siya lasing. Ay, nako. Nabaliw na talaga siya kay Sapphire. Ang asawa ng dati niyang driver na si Lorenzo. At sa bagay, maganda talaga si Sapphire. Para nga siyang dalaga eh. At ang mukha, ang amo. Hindi nakakasawang tingnan. Kaya siguro nagayuma si Mayor. Pero, saan nga kaya sila nagtago? Ginalugan na namin ang Metro Manila, wala sila. Teka, may kamag-anak kaya si Lorenzo sa probinsya? Oo nga. Baka sa kamag-anak niya sa probinsya. Doon sila nagpunta. Titingnan ko ang record siya. Baka may kamag-anak siyang naisulat doon. Pag nagkataon, tapos na ang problema ni Mayor Braulio. Mga ginintuang
ang kasaysayan. Ruby, Tay, ang nanay mo. namili po ng mga paninda para sa bubuksan niyang tindahan. Eh, palilinis ko sana itong huli kong mga isda. Yung iba para maitinda at yung iba naman para maiulam natin. Ako na lang pong gagawa. Naglalaro po si Pearl eh. Kaya mo ba? Opo. Oh. Eh, bakit nakatingin ka sa akin ng ganyan? Pati kayo, nagpagupit ng buhok, nagpakalbo. Ayos lang yun, anak. Madali na lang ibalik sa dati ang buhok pag wala na tayong problema. Tama po kayo. Huwag kang malulungkot, anak. Kahit may problema tayo, maniwala ka. Matatapos din ito. Ang mahalaga, magkakasama pa rin tayo. Opo, Itay. Sige po. Lilinisan ko na po itong mga isda. Magluluto na rin po ako ng iuulam natin. Mayor Amo, eto na po yung bigay ng negosyanteng tinulungan yung mabuksan ang beer house. Mabuti naman. Marunong siyang tumupad sa usapan. Siya nga pala. Kumusta ba yung pag-aharap mo kina Lorenzo? Mayor Amo, matutuwa kayo. May kamag-anak pala siyang nailagay doon sa records niya. Nasa Bataan. Talaga? Pues, pupunta natin yun sa lalong madaling panahon. Papa, ano iniisip mo? Iniisip ko, sana mag-eleksyon na. Oh, Sana mawala na sa posisyon si Braulio para makakilos na tayo ng maayos. sana nga, no? Alam mo, ngayon ako nagsisisi kung bakit pumasok pa akong driver niya. Wala ka namang kasalanan eh. Hindi mo naman alam bulok na itinatago niya. At ang pagkahilig niya sa babae. Kung nalaman ko lang na maaga lahat yun, kahit malaki siyang magpasahod, hindi ako papasok sa kanya. Siguro, hindi na gulong buhay natin. Ay, ako. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Lumulungkot lang ang araw eh. Maayos naman ang lagay natin. Makontento na lamang tayo dito. Wisit! Talaga? Ano na bang nangyari sa paghaharap natin? Boss, Mayor Amo! Mayor Amo! Kalma lang. Makikita din natin sila. At masisigil mo rin si Lorenzo sa pagpapahirap sa iyo. Ang pinakagusto ko, Ibo, makuha si Sapphire. Kung makuha niyo siya, Mayor Amo, paano yung mga anak niya? Wala akong pakialam sa kanilang lahat. Si Sapphire lang ang gusto ko. Opo, sige po, tama po yun. Tingnan mo ko ng anak. Ginisan mo. Gusto ko malasing. Para makalimutan kong bigo na naman tayo. Opo, Mayor Amo, kukuha. Sige na, bilisan mo. Sapphire. Sapphire. Hindi ako papayag na hindi ka mapasakin. Hindi. Mga ginintuang kasaysayan.
namang bigla ka nagpapaalam, Lorenzo? Bakit, Mayor? Ako ho ang dapat magtanong sa inyo ng ganyan. Marami naman babae. Bakit naman ang asawa ko pa ang gusto niyong kunin? Lorenzo, Ipinagtapat sa akin ni Sapphire ang ginawa niyong pagtatapat ng damdamin niyo sa kanya. Mayor, masakit sa akin ang ginawa niyo. At lalong hindi ko mapapayagan na kunin niyo ang asawa ko. Kaya magre-resign na ako sa trabaho ko sa inyo. Hindi ko na kayang makasama pa kayo. ang yabang mong magsalita. Sige! Umalis ka. Tingnan ko na kung hindi kayo magutom. Talagang aalis ako. Panaginip. Napanaginipan ko ang pagre-resign ko kay Mayor Braulio. Bakit pa napanaginipan ko pa yun? Hinahanap pa rin kaya kami ng walang hiya. Salamat dito sa ulam, pinsan, ha? Maliit na bagay lang yan, Ate Justa. Ako nga ang dapat magpasalamat eh. Dahil tinulungan mo kaming mapaayos dito. Oo nga pala. Bakit ba umalis kayo doon sa Maynila? Yung ibang probinsyano gustong-gustong manirahan sa Maynila. Kayo naman iba. Nagbalik probinsya kayo. Ano may mabigat na dahilan. Mabigat na dahilan. Ano yun? Okay, nagtiwala ako sa iyo, ate. Oh, Dahil pinsang buo kita. Kaya ikukwento ko sa iyo. Ganito yun. Yun. Yun ang ikinuwento sa akin ni Justa. Tiago. Hindi natin palang nagkagusto sa pinsan ni Justa, pare, ah. Oo, Politiko. Politiko. Tama naman. Ang ganda-ganda naman kasi talaga ni Sapphire. Sa bagay, tama ka. Mukha nga siyang dalaga, parang Timor. At ang munang mukha niya, malayong malayo sa tsura ng asawa kong si Justa. Parang nagsisisi ka sa pagpapakasal kay Justa. Hindi naman sa gano'n. Andiyan na yan eh. Saka, hindi mo naman kilala yung si Sapphire noon eh. Pero alam mo, pare, mahirap na kariban ng politiko. Kaya nga lumayo sila doon. Dahil hindi sila pinatatahimik ng lalaki. Muntik na nga raw mamatay si Lorenzo noon eh. At ang inaala nila, yung politiko ang may kagagawan. Mga ginintuang kasaysayan. Ayon sa pagsisiyasat ko, ikaw ang top investigator sa inyong ahensya. Kaya ikaw ang kinuha ko. May babae akong gustong ipaharap sa iyo. Wala kaming ideya kung saan siya ngayon. Walang problema. Sa salapi. Handa akong gumastos. Basta ang gusto ko, mahanap mo siya. Sila ng pamilya niya. Okay. Pumunta ka dito bukas, ha? Ibibigay ko sa iyo ang halagang kailangan mo. At ang picture na hahanapin mo. Mayor Amo, kumuha kayo ng mga maghahanap kay Sapphire. Yo,
Dahil masyado na ako napapagalang sa'yo. Naiinip na ako. Kaya gumastos na ako. Patay na patay talaga kayo sa asawa ni Lorenzo, Mayor Amo. Aray, naku. Paabo na malaya. Sakit na malakang pasto. Sa susunod, hindi lang hampas ang gagawin ko sa'yo. Isipahin na kita. Kapag sinayo bang asawa ni Lorenzo si Samayer, ha? Wala na. Nagmalim na talaga ang amo ko. Isawa naman talaga ni Lorenzo yun. Ano sinasabi mo? Ang sabi ko po, patawad, Mayor Amo, hindi na po maulit. Mabuti. Alam mo kapag nakuha ko si Samayer, ako na ang kanyang magiging asawa. Naiintindihan mo ba? Opo, opo. Si Mayor Braulio. Sa wakas, nagkita rin tayo, Lorenzo. Mayor, pakiusap. Patahimikin niyo na kami. May asawa ng babaeng gusto niyo. Tumahimik ka! Mayor! Why? Oh, Huwag niyo pong saktan ang itay ko. mamamatay ka na ngayon, Lorenzo! Ay! Itay! Ate! Ate! Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Masamang panaginip. Ha? Nalaginip ka nung nakakatakot? Oo. Napakasama. Anong panaginip yun? Bakit tinatawag mo pa si Itay? Tungkol kay Itay panaginip ko eh. At ayoko mangyari yun. Ayoko. Mga ginintuang kasaysayan. Yung po ang napanaginipan kagabi ni ate, Nay. Pearl, panaginip lang yon. Pero, natatakot po kami't nag-aalala ni ate. Kaya ba ayaw niyong pumasok ngayon sa eskwelahan? Kasi po, natatakot kami, Nay. Baka makita po kami ni na Mayor Braulio. Anak, hindi mangyayari yon. Maniwala ka. Nay, Ligtas tayo sa lugar na ito. Mabuti pa, halika. Samahan mo kung kausapin ang ate mo. Aba, hindi tama na lumilibang kayo sa school dahil lamang sa isang panaginip. Ito na po yung kape niyo, Nay. Itay. Salamat, Ruby. Ay, sige na. Iwan mo na kami ng nanay mo. Maglaro na lang kayo ni Pearl sa labas. Sa kwarto na lang po ako. Nandun naman po si Pearl. Sige anak. Magbasa na lamang kayo doon ng libro. Opo. Sige po. Sinabihan mo ang mga bata na huwag pa-apekto sa panaginip na yon. Pero ikaw mismo, sobrang lungkot. Dahil ang totoo, nag-aalala ako't natatakot, Lorenzo. Paano kung babala pala ang panaginip na yun? Paano kung mangyari nga? Lorenzo, hindi ko makakaya yun. Pwede ba? Huminahon ka. Ikaw na rin ang nagsabi, ligtas tayo sa lugar na ito. Kaya nga nagpunta tayo dito, di ba? Pero masalapi si Braulio. Baka matagpuan din niya tayo dito pag pinakilos niya ang kanya salapi. Lorenzo, natatakot ako. Pwede ba, Sapphire? Huminahon ka.
Huwag mong ipakita sa mga bata na natatakot ka rin. Ito ang tandaan mo, ha? Mahal na mahal kita. At hindi ako papayag na makakuha ka sa amin ng walang yang si Braulio. Dadaan muna siya sa ibabaw ng aking bangkay. Diyos ko, Sapphire! Nakakatakot nga yung panaginip ng panganay mo. Totoo yan, ate. Kahit 3 araw na nakakalipas, wala nang mapanaginipan yun ni Ruby. Ewan ko, pero hindi yun mawala sa isip ko. O paano na lang kung kidnapping ka? Ano laban ng asawa mo? Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko, ate. Nako kung umalis na lang kaya kayo dito, lumipat kayo sa ibang lugar. Pero ate, wala na kaming ibang lugar na mapupuntahan. At saka narito na ang kabuhayan namin. Mahihirapan na kaming umalis pa rito. Oo, Tibor. Malaki ang mapapanalunan natin kung tataya tayo ngayon. Kaya sumama ka na. Ang problema nga, wala na akong pera eh. E di, humira kayo sa. Ano? Oo. Tsak namang mananalo tayo, pare. Lalago pa ang pera niya, di ba? Yan na, nadinig ka. Saan mo na naman iyayaya ang asawa kong batugan, Tiago? Ha? Ikaw naman, Husta, oh. Husna. Niyayaya ko ang asawa mo eh. Doon sa pagkwakwata ng malaki. Saan naman yun? Sa kabilang barangay. May malaki ang sabong doon. Kaya paniguradong tatama ng malaki ang pera nyo, Husna. Ay, nako, pwede ba, Tiago? Pwede ba? Huwag ka naman damay pa. Tiga, Husta. Bigyan mo na ako. Sige na. Ay, man. Bakit? Ubus na yung parte mo sa kinita natin sa pinsan ko? Husta naman. Hindi naman to. Matagal na yun eh. Natural, ubus na. Ay, nako, hindi. Hindi na kita bibigyan. Nag-usap na tayo noon, di ba? Husta, my love. May love mo mukha mo. Sige na, bigyan mo na ako. Ano Kahit ba? konti lang. Pangako, lahat ng mapapanalunan ko, sa'yo mapupunta. Mga ginintuang kasaysayan. Sinabi ko na. Matatalo lang yung perang binigay ko sa'yo, Tiburcio. Palpak talaga yung Tiago na yun. Ay, pasensya na, my love. Natalo eh. Pwede ba? Huwag mo ako tawagin ng may love dyan, buisit. Ano ngayon ang iuulam natin? Yung panggastos natin, pinatalo mo sa sabong. Hindi, humingi ka na lang sa pinsan mo. Ano? Nakita ko kaninang umaga, marami siyang pinamili. Tiyak, nagluto yun. Ay! Oo. Ayoko nga pumunta sa bahay nila. Bakit? Huwag mo sabihin, nagkagalit kayo ni Sapphire. Mabait naman ang pinsan mo ah. Hindi kami nagkagalit. Natatakot lang akong madamay kung may masamang mangyayari sa kanila. Ha? Ano ibig mong sabihin? Si Robe, na naginip ng masama tungkol kay Lorenzo. Panaginip? Oo. Ano na panaginipan niya? Kabina, sana naman dumating na si Lorenzo. Kinakabahan na naman ako. Ilang araw na akong ganito. At ang Braulio na yun, ang may kasalanan ng lahat. Sana hindi na lang namin siya nakilala. Happy birthday po, Mayor. Salamat. Salamat sa fire.
Hindi ko akalain na napakaganda pala ng asawa ni Lorenzo. Mayor, palabiro pala kayo, Mayor. Totoo ang sinasabi ko sa fire. Isip ko nga sana ako na lang ang una mong nakilala noon. Nakakapagsisi. Dahil inakala kong biro lang ang lahat. Ang walang hiya. Hindi na nangimisilawin ako ng salapinya. Kahit na may asawa na ako. At auhuhan pa niya ang asawa ko. At ang masakit, ang nangyari noon kay Lorenzo. Binaril siya ng kung sino. Salamat na lang at nakaligtas siya. Pero malakas ang kutob namin. Si Braulio ang may kagagawa noon. Totoo? Alam mo na kung nasaan sila? Hindi talaga ako nagkamali sa pagkuha sa'yo. Sulit ang gastos ko. O sige, ibigay mo sa akin ang address nila. Ipadala mo sa cellphone ko, ha? At ipapadala ko naman sa'yo ang kabuuan ng napag-usapan natin. At may bonus ka pa! Oo, galante ako. Basta mahusay ang tao ko. Oo siya, sige. Ihintayin ko na lang, ha? Bye! Sa wakas, makukuha na rin kita sa fire. Magiging akin ka na. Mga ginintuang kasaysayan. May lakad po tayo, Mayor Amo. Oo, Imo. Parang masaya kayo, At may bagong pagkakapiraan pa yan, Mayor Amo. Bobo! Abe, Kailan ba ako lumakad para sa kwarta? Ha? Ang kwarta ang lumalapit sa akin. pasensya na po. Pasensya na. Saan ho tayo pupunta kung gano'n? Kinasa fire. Oo. Alam nyo na kung nasaan sila. Oo. At sa makalawa, kukunin na natin siya. Kaya sabihin mo sa mga bata, maganda sila, ha? Gusto ko armado tayong lahat pagpunta natin doon. Nang matakot ang lahat na makikialam. Naintindihan mo? Naintindihan ko po, Mayor Amo. Susunod po. Nagawa ko ng inuutos ni Mayor Braulio. Ay, nako. Tiyak na baka nito. Kung pwede lang, ayoko sumama. Dahil natatakot ako. Kaya lang magagalit si Mayor. Oh, kung bakit naman kasi si Sapphire na may asawa pang nagustuhan niya. Marami namang dalagang virgin. Oh, pahala na ka. Lakasan mo na lang ang loob mo, Imo. Sige na naman ate. Ano? Sandali lang kami maglalaro ng kaklasiko. Ang kulit mo talaga, Pearl. Di ba sabi nga ni Inay, dito lang tayo? Malapit lang naman dito ang bahay ni Nalalain eh. Sige na, sandali lang ako doon. Promise. Sige na. Ay, yay! Umuwi ka kaagad, ah. Oo. Huwag ka magpapagabi doon. Ang tagal naman ng kapatid mo, Ruby.
Sinabihan ko naman siya. Huwag magtatagal dun, inay. Ay, baka siya na ako makatok. Ako na magbubukas ng pinto. Kumusta, Sapphire? Mayor Braulio, Ang tagal mo namang pinahirapan akong hanapin ka. patahimikin mo na kami. Para mo ng awa. Hindi man eh. Dahil mababaliw ako kapag hindi ka naging akin. Mga bata! Kunin siya! Bitiwan niya ako! Walang hiya kayo! Hindi mo doon sa awa ko! Tumahimik ka, Lorenzo! Dapat sa'yo, mamatay na!